Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa updates ng round number 4 ng ongoing US Chess Championship. At ngayon naman ay sa nagkapisakang laban between Fabiano Caruana and world's youngest grandmaster Abhimanyu Mishra na ngayon po ay 15 years old na ito at nangangarap din maging world chess champion di umano balang araw. Ayan. Pero ang kalaban niya dito ay ang matigas at veteranong si Fabiano Caruana na nakaranas na rin maging World Chess Championship Challenger. Mabigat to. Puti pa ang pyesa. Okay, mamaya po pakita ko sa inyo ang standing sa end part at pagkatapos natin pag-aralan. Nag-E4 si Fabi, E6, French defense. Bihira nang gamitin yan sa top level, no? Lalo na sa long game. French. Nag-Knight F6. Classical po ang pinasok na variation. Knight CE2. Interesting ang in-apply ni Fabi. Siguro sa isip niya, bata ito, preparado ito. Tirahan ko nga ng medyo nakakalito. Dito kasi ang main line ay F4. Tapos pag nag-C5, Knight F3, Knight C6, tapos Bishop E3. Yan po ang palagi ang mukha ng classical variation na ito. Pero medyo iniba. May pinihit. Knight CE2, C5 para maka C3. Yun po ang idea ng Knight CE2 eh. Para immediately maka C3 to protect the D4 na wag mabasag ang solid center ng puti. Knight C6, Knight F3. Yun lang ang kaibahan. Ano? Kasi nung naging laro ni Anand noon kay Shirov, ang ginawa ay F4. Bago nag-Knight F3. Tapos nag-H4. Ayan, nanalo si Anand noon. Natatandaan ko po yung ganitong laban. Pero this time, nag-Knight F3 lang si Fabi. Tingnan natin. Bishop E7. Nag-G3, kakaiba din, no? Magpa-fianchetto. Castle, H4, ayun. At ito pong H4 ay hango o idea mula sa King's Indian attack na naka-fianchetto yan. Tapos magbi-Bishop F4, Kia na, no? Medyo halo-halo na rin ang in-apply ni Fabi. Kumapture dito sa D4 at yan po ang novelty. Dahil sa old lines, F6 at Queen A5 na ang mga na-try sa pormahang yan. Pero kung mapture ngayon si Mishra, nag-F6 para basagin ang gitna at kinapture. Bishop B4 check muna. Knight C3 capture and Bishop G2. Ayun. Okay, nakapagpaluwag dito na wala yung E5 pawn, maluwag ang galawan, hindi na masyadong sakal ang posisyon ng black, pero ang drawback naman ito, ang iingatan dito yung E6. Dahil pag castling yan mamaya, Rook E1, medyo magiging long-term attack or problem ng black yung E6. Nag-Bishop D7, Castle, Bishop E8. Ayun, ang idea ni Mishra ay mag-maneuver sa H5 para magka-function. Kasi parang nababad bishopan siya dyan. So, kaya kailangan niyang i-maneuver para talagang mayroong function or purpose. Bishop F4, ito na nga po ang itsura ng Kia, King's Indian attack sa puti. Naka-H4, Bishop F4, naka-Bishop G2, hawig ang king side. Bishop H5, pin, Queen D3, ilag sa pin, at nag-Bishop D6. Ayun, para ma-exchange. Pero nag-Knight E2 lang. Simple lang ang approach ni Fabi para depensahan. At dahil iniwan ng Knight ni Fabi ang E4 square, sinalaksa ka naman ng control dyan. Queen E3 at nag-Queen F6. Anong idea? Okay, develop lang. And Rook A D1, additional support sa D4. Rook A E8. Yun din ang idea ng Queen F6 angat para yung tore sa A8 magamit ng kapaki-pakinabang sa sentro. At nag-Knight to E5. Ayun na. Salaksak na ng Knight sa gitna. Kumapture, capture, and nag-Knight takes D4. Ayun, teka muna. Mukhang tinaktikahan lang dito si Fabi nang ganun-ganun lang. Rook takes, Bishop takes. O, di ba? Lamang ng isang pawn, takes. And nag-Rook B4. Ayun. Hindi pa rin naman papahuli si Fabi. May baon pa rin, ano? Threat or tempo threat sa B7 at the same time yung Knight sa E4 ay pwede ring mabawi ng ganung-ganung or mabilis. Rook E7, depensa, and kinapture na po. Takes, Queen D5, so may threat sa pawn, nag-B3 muna. Sa usapan pong pawn structure, slightly better dito ang puti kasi nananatiling may island or isolated pawn pa rin ng black. 3 pawn islands versus 2 pawn islands. Lamang po talaga yung 2 pawn islands lamang dahil yung E6 yan talaga ang tatargetin dyan. Pagpipila-pilahan yan. B6, ayan na nga, triple pila. Rook E8 at nag-Queen E2.
Queen C5, King H2. Tingnan natin kung papaano naman ang abilidad ni Fabi na magkaroon dito ng paraan. Mag-F4 na. Talagang bagsak pala talaga yung pawn na yan. Nag-F4 na. Queen C3, Queen G4. Yun lang po mga kamatsas. Nabad mo ba si Fabi? Kasi ang plano ng Queen C3, pag hindi nakita, Rook D2 ko Queenlessin eh. Pero ang accurate pala is Rook E3 para istorboy ng Reyna. At halimbawa kung mag Queen B4 para manatiling nandyan pa rin ang threat, kakapture na po sa E5. At kung mag Rook D2, kakapturein pa rin ang tore doon, takes and takes. Ayan, lalabas, dalawang tore laban sa Reyna, pero yung ganito pong kondisyon ay nagbabase sa pawn structure mga kamatsas. Ang pawn structure ay very solid for white. Malakas ang may Reyna kung ang pawn structure po ay hiwa-hiwalay. Dahil mabilis yun matarget, ang layo ng nararating ng Reyna, di ba? Pag hiwa-hiwalay. Pero pag solid pawn structure like this, walang problema po ang puti or ang dalawang tore na mamaya ma-dominate niya ng todo ang 7th rank at ma-smash ang mga pawns na yan sa king side. Yan ang mangyayari, no? Kung ganyan ang pinasok. Pero nag-Queen G4 si Fabi, umiwas kagad sa nakaka-pressure na queenless idea. Nag-Rook DE8 naman si Mishra. Pinilahan niyang depensahan ang pawn sa E5. Ayaw ibigay. Pero dapat daw ay H5 pala ang tira. May ganun na pala. Bakit? Pag kinapture, Rook D2 check, King H3, and ka-capture sa F4. Ayun. So, threatening Queen takes G3, hindi pwedeng capturein yung Rook. So, Rook takes F4 ang mangyayari, Rook takes E1, and magpe-perpetual check dito ang puti. So, tabla pa rin naman po. Tabla pa rin. Pero grabe yun H5 pala. Pero tingnan natin. Pumila ng depensa and nag-Rook 1 E3. Tineret muna ang Queen. Check. Rook E2. Queen C3 and nag-Queen H5. Ayan. Dito po ay pag kinapture ito, wala. Kakapturein lang yun. Check. King H1. So dito nag-H6 lang dito. Pero silipin nga muna natin mga kamatsas. Wala ba talagang mga pwedeng way ang black dyan para ma-save ng draw? Magku-Queen D5 check muna. Pag nag-King H8, Rook takes E7. At pag nag-Queen takes G3 check, King H1. Ayun. Kasi kung check dyan, King G1. Pag chumek dyan, Rook G2. Okay? So wala na pong check. Okay? Wala palang perpetual check doon. So kaya nag-H6 muna si Mishra kahit paano may extra square na pasingaw. Magkaratratan man dyan mamaya, no? Nag-Rook takes E5 na. Yun lang. Takes one pawn up. Klaro ang lamang dito ni Fabi. So dinipensa ni Mishra ang Rook at nag-Queen G4, Rook F8. Yun laing mga kamatsas. Na bad move si Mishra. Dapat daw po is Rook to E6 para wag makaprogress yung E-pass pawn. So slightly better lang ang puti. Mahirap pa to. Pero nag-Rook F8, E6, nakapush. Rook F1, another bad move. Medyo na desperado na ditong kumounter si Mishra, no? So idea niya ay matchasen si Fabi, pero very easy po to salag-salag. Para salagin to counter. Queen E4, capture, and the Rook F8. Yun lamang. Tingnan nyo po, medyo parang kailangan pang hilutin ni Mishra yung endgame niya. Wala siyang kamalay-malay. Ayun dilinkis na siya ng pagganong-ganon sa Rook and Pawn ending. Endgame pa kailangan ni Mishra. Check. Ayun yung mga ganon. Para walang Rook E5. Control muna. Rook D2, then capture doon. Ayun, ang diferensya. Lumabas ang diferensya ng lakas nila sa endgame. Kaya napaka-importante pong inaaral ang endgame wala. Talagang nagwawalis lang si Fabi. Winalis lang bigla yung endgame. Ang sakit naman ng endgame na to. Ayun, pupunta dun sa H5, Wala. Durogasius. Ang daming pawns. Durogasius. 3 pawns up. Okay yung opening, yung middle game na gitgitan. Pagdating po sa endgame, doon bumigay si Mishra. Doon naman ang nilamang ni Fabi sa experience niya sa pag-handle ng endgame. Ayan, yan ang kailangang i-workout pa. At ang accuracy percentage po nila, 97% si Fabi, 90.5% naman si Mishra. Pero malaki pa po ang future na nag-aabang dito kay Mishra. Parang si Pragnananda ito, 15 years old lang naman
So future din to, nahahataw po sa elite or sa mga top level players balang araw. Sa ngayon medyo syempre papunta pa lang siya doon eh. Working pa siya papunta doon. Itong sila Pabi, tinubuan na ng tahid to. Napasabak na nga sa World Championship yan kay Magnus eh. Kaya medyo mabigat talaga ang tira niyan. Okay po mga kamatsas, maraming salamat po. Ito uli ang kanilang standing. Nangunguna dito si Fabiano Caruana sa score na 3 points. At Hans Mok Niemann, Wesley So, Sevian 2.5 points. Sam Shankland, Wonder Liang, Gregory Oparin 2 points. Levon Aronian, Ray Robson, Leiner Dominguez, and Christopher Yu hanggang kay Abhimanyu Mishra with 1.5 points. Manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel para sa mga kapanapanabik pang mangyayari na kapupulutan natin ng aral at pagpapalakas sa ating paglalaro ng chess. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.